Magandang gabi sa bawat isa. Purihin ang Panginoon at salamat sa gawain ngayong gabi at maging sa bawat isa sa inyo na patuloy nakikibahagi, sumusuporta sa gawaing prayer meeting. Naway pagpalain tayo ng Panginoon sa gawain ngayong gabi at tayo manalangin. Sa iyo, O Diyos, sa manaming banal, kami ay nagpapasalamat, nagpupuri sa patuloy mo na pagkaloob ng pagkakataon upang iyo pong gawain aming maipagpatuloy. Marabatin mo nawa ang bawat isa sa iyong harapan na naway maging pagpapala ang lahat ng bahagi ng gawain, lalo na ang amin pong pag-aaral ng iyong salita, maging aming mga pananalangin. Kayo pong mangunat, mag-ingat sa bawat isa sa amin, O Diyos, at sa buong gawain. At sa iyo po namin pinagkakatiwala ang aming pagpapatuloy, itong aming panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Diyos at tagapagligtas at sa kapangyarihan, kabayan ng banal na Espiritu. So sa gabing ito, ang atin pong tatalakaying mensahe sa ating meditation ngayong gabi ay may pamagat ang puot ng Diyos. Sa Romans 1:18, dito po makita ang ating talata na nagsasabi, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit, laban sa lahat ng pagiging hindi makadiyos at kalikuan ng mga tao na siyang pumipigil sa katotohanan sa pamamagitan ng kalikuan. Ang topikong ito ay bihira ipangaral. Ito ay bahagi ng pagkadiyos ng Diyos ang kanyang puot. Ito ay may kaugnayan sa kanyang attribute at malinaw na binibigyan diin sa Biblia. Sa atin pong unang pagtalakay, ang kalidad ng puot ng Diyos. Yung quality ng puot ng Diyos na sinasabi sa unang bahagi ng ating talata, sapagkat ang puot ng Diyos. Sa letter E dito, hindi katulad ng sa tao. Kaya ang galit ng Diyos hindi katulad ng galit ng tao. Tayong mga tao nagagalit at sumasama kapag na-o-offend tayo at umiiral ang ating pride. Kapag pride na ang umiral, pagalit ang tao ay wala na sa tama. Hindi na makatuwiran at masama ang nangyayari sapagkat ang pride ay umiiral mula sa lumang pagkatao. Ito ay laman at ito ay makasalanan. Ngunit nakakalungkot na kadalasan kapag nagagalit ng isang tao ay umiiral ang kanyang pride o kaya nagagalit siya dahil sa pride. Ang galit na lumalaganap sa mundo ay nagpapakilala ng masamang puso ng tao. Tulad sa sinasabi ni Jeremiah sa Kabanatang 9, talatang 17, ang puso ay magdaraya at totoong masama. Tayong hindi nga natin makokontrol ang ating puso. At kung minsan akala natin ay tama, ngunit tayo mismo ay nadadaya dahil ang puso ng tao ay totoong masama, lalo na nandyan ang lumang pagkatao. Kaya sa galit ng tao, na sa tamang katuwiran man o hindi, kadalasan makikita ang kasamaan ng pagiging makasalanan ng tao. Hindi natin maaring isipin na ganun ang galit ng Diyos. So sa letter B, bukod tangi sa Diyos. Ang puot ng Diyos ay bukod tangi sa Kanya. Ang katangian ng ganap, perpektong galit ng Diyos tulad sa Kanyang ibang mga attributes na ito ay una, banal. Kahit ang puot ng Diyos ay banal. Ang Diyos ay hindi maaring hindi mag-react sa masama. Di maaring baliwalain ng Diyos kapag mayroong kasamaan na nangyayari. Dahil sa Diyos, walang maliit na kasalanan na walang parusa kahit ang pinakamaliit na kasalanan. Nababantay ng Panginoon. Alam ng Panginoon dahil siya ay all-knowing at nakikita niya lahat ng pangyayari. Kaya walang tinotolerate ang Panginoon kahit pinakamaliit na kasalanan ay kasalanan sa kanyang harapan at may katumbas
nakaparusahan. Ang Diyos ay walang pag-tolerate sa kasamaan. Sabi po sa Aklat ng Habakuk, Kabanatang 1, Talatang 18, Thou art of purer eyes than to behold evil, and cannot look on iniquity. Ang ating Diyos na banal ay nakikita niya lahat ang kasalanan na nasasabi nga kanina, kahit pinakamaliit, at hindi niya maaring palagpasin, hindi niya maaring baliwalain. Dahil kitang-kita ng ating Panginoon ang kasama. Kaya kung gaano tayo naging makadiyos, ay ganoon din dapat tayo nagagalit sa mga bagay na humahamak sa banal na katangian ng Diyos. Dahil tayo po ay mga mananampalataya, mga anak na ng Diyos, tagasunod ng Diyos. Kaya dapat tayong mamuhay na makadiyos. Dahil ayon po doon sa Roma 1:18, ang puot ng Diyos ay dahil sa pagiging hindi makadiyos ng tao at pagiging hindi matuwid. Kaya tayo na nasa Panginoon na sa pananampalataya ay nilayo ng Diyos na tayo po ay mamuhay na makadiyos. At hanggat tayo po ay namumuhay na makadiyos, dapat ganun din tayo nagagalit sa mga bagay na humahamak sa banal na katangian ng ating Diyos. Makikita po natin dito, ano pong mga bagay ang humahamak sa kabanalan ng ating Panginoong Diyos. Dito po sa Acts chapter 8, 14 to 23, mayroon po ditong pangyayari sa mga apostol na Acts chapter 8, Acts chapter 8, 14, simula 14 na 23. Nang narinig ng mga apostol na nasa Jerusalem na natanggap na ng Samaria ang salita ng Diyos, sinugo nila sina Pedro at Juan sa kanila. Nang sila ay nakarating, sila ay nanalangin para sa kanila upang tanggapin ang banal na Espiritu. Sapagkat siya ay hindi pa bumaba sa kaninuman sa kanila, subalit nabautismuhan na sila sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kaya ipinatong nila ang kanilang mga kamay sa kanila at tinanggap nila ang banal na Espiritu. Nang makita ni Simon na sa pamamagitan ng pagpatong ng mga kamay ng mga apostol, ibinigay ang banal na Espiritu, sila ay inalok niya ng maraming salapi. Ito po ang kasamaan. Na sinasabi, bigyan din ninyo ako ng kapangyarihang ito upang kung maipatong ko ang mga kamay, sa kanino man matatanggap niya ang banal na Espiritu. Ngunit sinabi ni Pedro sa kanya, ang iyong salapi nawa ay mapahamak na kasama mo, sapagat iniisip mong mabibili ang kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng mga salapi. Wala kang bahagi ni karapatan man sa bagay na ito, sapagat ang puso mo ay hindi matuwid sa harap ng Diyos. Kaya nga magsisi ka sa kasamaan mong ito at magsumamo ka sa Diyos. Baka sakaling patatawarin ka sa hangarin ng iyong puso, sapagkat nakikita kung ikaw ay nasa apdo ng kapaitan at gapos ng kalikuan. Ito po ang kasamaan maging sa gawain ng Panginoon kapag umiral ang pera. Bibigyan sila, inalok sila ng malaking halaga ng salapi para lang pagkalooban siya ng kapangyarihan sa pamagitan ng pagpatong ng kamay upang tanggapin ang banal na Espiritu. Kaya sinabi dito ni Pedro, mapapahamak ka kasama ng iyong salapi. Hindi maiwasan po kung minsan sa iglesia o sa gawain ng Panginoon, umiiral din po ang salapi. Kaya may palakasan. Ngunit ito po ay gawain ito, humahamak ng kabanalan ng Diyos. Dahil ang Diyos natin po ay banal. Banal sa kanyang paghatol at hindi maaaring madala ng salapi. Ngunit kung minsan ang kanya pong mga mananampalataya ay
nakakalungkot na nadadala ng salapi. Sa Efeso 4:26 at 27 sinasabi, magalit kayo at huwag kayong magkasala. Huwag ninyong bigyan puwang ang dyablo. Kaya ang galit po sa tao ay talagang kadalasan ay nauuwi sa pagkakasala kapag hindi na-control. Ang galit po ay emosyon na dapat po kontrolin. Kaya ang emosyon ng galit, kapag hindi po ito na-control at nagkaroon ng maling aksyon dahil sa galit, lalo na nandyan ang paghihiganti o pag-iisip ng masama o pagtanim ng galit o puot sa puso sa galit, yun po ay nagkakasala na ang tao o ang mga mananampalataya. Kaya ang ating Diyos ang siyang banal at perpekto sa paghatol. Kaya dapat pag nagalit po tayo, iwasan po nating humatol. Kaya mayroon po tayong talatang dapat ipaubaya sa Diyos ang paghatol sapagkat siya ang perpekto at banal nating Diyos. Kaya sabi sa talatang 27, huwag ninyong bigyang puwang ang dyablo. Ang ibig po sabihin, kapag pinairal ang masamang gawain sa isip, salita at sa gawa dahil sa galit, kapag hindi po ito naiayos kaagad, ay nagkakaroon ng pagkakataon ang dyablo o panglalo pang pasamain at palalain ang sitwasyon dahil sa galit. Kaya ang ibig po sabihin dito ng talata, magalit kayo, huwag kayong magkasala. At sinasabi pang, huwag hayaan ang galit na lumubog ang araw. Ang ibig sabihin, hanggat maaari ay i-work out ka agad. Huwag pabayaan sapagkat ang dyablo ay gagawa. Kanyang samantalahin ang pagkakataon kapag umiiral ang galit, siya ay gagawa dahil bukas po ang bintana ng ating puso dahil sa galit na ang dyablo ay makakakilos at makakagawa at ang problema ay lalala, madadagdagan at madadagdagan ang problema. Kaya ito po ay humahamak sa kabanalan ng ating Panginoong Diyos. Kaya sa John 2:13-17, ay makita po natin dito, ang ginawa ng ating Panginoong Kristo doon sa templo, ito po ay ilustrasyon ng banal na galit ni Jesus ng kanyang linisin ang templo dahil sa masamang ginagawa ng mga Hudyo na ginawa nilang lugar ng magnanakaw o mga masasama ang templo ng Panginoong Diyos. Sa letter B, matuwid. Ang puot po ng Diyos ay matuwid. Palaging tama. Kaya sa aklat po ng Lamentation, chapter 1, verse 18, ay sinasabi, ang Panginoon ay matuwid, sapagkat ako'y nanghimagsik laban sa kanyang utos. Inyong pakinggan, isinasamo ko sa inyo, ninyong lahat na bayan, at inyong masdan ang aking kapanglawan. Ang aking mga dalaga at ang aking mga binata ay pumasok sa pagkabihag. Ito po ang consequence na sinasabi po dito, nagsalita dito dahil siya ay naghimagsik laban sa salita ng Diyos, sa utos ng Diyos. Kaya nagkaroon ng kapanglawan o kalungkutan sa kanyang buhay sapagkat ang kanyang mga anak na dalaga at binata ay nabihag, pumasok sa pagkabihag. Ito po ay consequence. At ang isa pong mabigat na kasalanan sa harapan ng Diyos ay ang paghimagsik o pagre-rebelde, paglaban sa kanyang utos o sa kanyang salita. Kung minsan pinapayagan ng Diyos ang natural na kalamidad
dahil ito ay nagpapakita kung gaano kasama ang tao. Kung minsan hindi maiwasan ay nakukwestiyon ng tao ang Diyos dahil sa mga nangyayari kung minsan na hindi inaasahan at hindi simpleng pangyayari kundi talagang marami ang nahihirapan, lalo na sa panahon sa ngayon. Marami ang mga inilikas dahil sa mga natural na mga kalamidad na nangyayari sa pagputok ng bulkan, sa lindol, sa bagyo, sa baha, mga natural na kalamidad na maraming nahihirapan. Kaya kung minsan ay natatanong ng tao ang Diyos, ngunit ang katunayan, kung pinapayagan man ng Diyos ang natural na kalamidad, dahil ito po ay nagpapakita kung gaano kasama ang tao. Sa Joshua, Kabanatang 7, talatang 1 ay sinasabi, ngunit ang mga anak ni Israel ay nakagawa ng pagsalangsang, sapagkat si Akan ay kumuha sa itinalagang bagay. At ang galit ng Panginoon ay nagningas laban sa mga anak ni Israel. Kaya ito po yung ginawa ni Akan, isa siyang leader ng Israel sa pakikipaglaban sa ibang mga bansa. Ay kumuha siya ng samsam ng mga bagay mula sa kalabang bansa. Itinabi niya, itinago niya. At akala niya siya ay makakalusot, makakaiwas. Ngunit ang sabi po dito, at ang galit ng Panginoon ay nagningas laban sa mga anak ng Israel. Hindi lang siya, kundi buong Israel. Kaya ang sabi ni Joshua sa talatang 11, magpahayag ka ng iyong ginawang kasalanan at luwalhatiin mo ang Diyos. Sapagkat nakita ng Israel, nararamdaman nila na wala sa kanila ang kapangyarihan ng Panginoon, lalo na sa kanilang pakikipaglaban sa kalabang bansa. Kaya nararamdaman nila mayroong problema. Kaya nagsiyasat sila kung ano ang problema. Si Akan ay hindi siya talaga umamin na siya ang mayroong kasalanan. Hinintay pa niya na siya talaga ay makorner. Kaya hindi siya umamin ng voluntaryo o kusang loob. Kundi kung hindi pa siya na-corner, ay hindi nalaman na siya ang may kasalanan. Kaya sa talatang 25, si Akan at ang kanyang sangbahayan ay binato at sinunog sa apoy. Ito po ang hatol, parusa. Sa kanya, kasama ang kanyang buong pamilya dahil sa kanyang ginawang kasamaan. At ito po ay kapahayagan ng puot ng Diyos sa kanyang masamang ginawa. Ito ay aksyon ng Diyos sa problemang kasalanan sa mga anak ni Israel. Diyos na hindi maaaring maging mabuti at maibigin maliban na kanyang lubos na kapuutan ang masama. Totoo po yan. No? Ang Diyos ay hindi Diyos ng pag-ibig, hindi siya Diyos na mabuti kung hindi siya lubos na pupuot sa kasamaan. Kaya sabihin natin kung tayo po ay guilty. Sabihin mong ikaw ay guilty at anuman ang gagawin ng Diyos sa iyo, iyon ay tamang reaksyon ng kanyang kabanalan. Ang pag-ibig at puot ng Diyos ay hindi mapaghiwalay. Ito'y inilarawan sa kanyang unang pangako. Yan po sa Genesis 3:15, ang unang pangako ng Diyos sa tao pagkatapos nagkasala. Sabi ng talata, at papag-aalitin ko ikaw at ang babae, at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Sinabi po ito ng Panginoon sa serpent na tumukso kay Adan at kay Eva.
At ito po yung sinasabi, papag-alitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. O ang binhi po dito ng babae ay kaloob ng Diyos na manunubos para sa tao dahil sa kanyang pag-ibig. Pangako na ito. Ito ay pahiwatig na ng biyaya ng Diyos na siya ay magbibigay ng manunubos para sa tao dahil sa kanyang pag-ibig. Ito po ay nahayag sa Juan 3:16. No? Alam po natin ang talatang ito. Sa gayong paraan, inibig ng Diyos ang sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun na po ang kapahayagan ng pangako, binhi ng babae, manunubos na ibibigay ng Ama. At ito po ay natupad sa Galatia 4:4. Sabi ng talata, in the fullness of time, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law. Na po, pagdating ng takdang panahon, ipinadala ng Ama ang kanyang bugtong na anak, ipinanganak, isang birhen, ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Yun na po yung katuparan ng pangako ng Diyos sa pagpadala ng manunubos. Ng ating manunubos ay galing sa Diyos Ama sa langit. Ipinadala. Yun po ang tanging manunubos ng tao sa kasalanan. Galing sa Diyos. Si Jesucristo ay hindi galing dito lang sa lupa sa isang babae, kundi galing siya sa Diyos Ama sa kalangitan. Ang sinabi, ang pagdurog ng sakong ng binhi ng babae ay kapahayagan ng puot ng Diyos sa kasalanan ng tao na inako ni Jesucristo sa krus. So yun po yung sabi ng talata na yan sa Genesis 3:15 ay larawan po ng crucifixion of Jesus Christ. Yung kanyang sakong ay dudurugin at ang ulo ng binhi ng serpent ay dudurugin ng binhi ng babae. At yun po yung pagkapako ng ating Panginoon sa krus ay nabawasan na po ang kapangyarihan ng dyablo dahil sa mayroon ng kabayaran sa kasalanan at ang sinumang manampalataya ay makalaya na sa kapangyarihan ng kasalanan at ng dyablo. Kaya nandyan po ang pag-ibig at puot ng Diyos. Sa Galatia 3, talatang 13, si Kristo ang tumubos sa atin mula sa sumpa ng kautusan sa pamamagitan ng kanyang pagiging sumpa dahil sa atin. Sapagat nasusulat, isinumpa ang bawat isang ibinibitin sa kahoy. At yun po ang ating manunubos, ang ating Panginoon Kristo. Isinumpa, ang ibig po sabihin ay dinanas niya, tinanggap niya ang puot ng Ama alang-alang po sa kasalanan ng tao. Kaya ang sabi po dito, mula sa sumpa ng kautusan. Mayroong sumpa ng kautusan sapagkat mayroong kasalanan sa buhay ng tao. At ang tao ay nasa ilalim ng kautusan at wala siyang magagawa upang tuparin ang perpekto ang kautusan. Kaya ang kautusan ay naging sumpa sa tao. Ngunit sinasabi po sa Galatia 4:4 na ang ating manunubos, Panginoon Kristo, pinanganak ng isang birhen, ipinanganak sa ilalim ng kautusan upang kanyang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan. Kaya dinanas po ng ating Panginoon ang puot ng Ama alang-alang sa atin. At ang sinumang manampalataya sa Kanya ay mapatawad sa kanyang kasalanan. Pangalawa po, ang panahon ng puot ng Diyos. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahayag, ang sabi po sa Romans 1:18. Nahayag
nangangahulugang patuloy at laging nahahayag. Dahil ang atin pong Diyos ay aktibo. Una po dito ay sa Eden, ang Garden ng Eden. Sa Genesis 3:14-19, pagkatapos mahulog sa kasalanan ang tao, ang kamatayan ay naipataw sa tao. Kasalanan espiritual, pagkahiwalay ng tao sa Diyos. At si Adan, pagka sapit ng 930 na edad, siya ay namatay physical dahil sa ito po ay resulta ng pagkakasala. At kung siya ay hindi mananampalataya, daranasin niya ang walang hanggang kaparusahan sa dagat-dagatang apoy. Ngunit sa taong mananampalataya ay tunubos na siya ni Kristo at inako na ni Kristo ang kahatulan para sa kanya. Kahit ang lupa ay isinumpa dahil sa kasalanan ng tao at ang tao ay pinalaya sa paraiso. Ito po lahat ay nagpapahayag ng puot ng Diyos dahil sa kasalanan. Pangalawa, ang baha sa Genesis 6:5-17 sa panahon ni Noe. Nilunod ng Diyos ang sangkatauhan maliban sa 8 tao na nasa loob ng arko, pamilya ni Noe. Ngunit sa mga lahat na hindi nakapasok sa arko ay namatay sa baha. Yun po ay kapahayagan ng puot ng Diyos dahil sa kasamaan ng tao. Pangatlo po, ang pagwasak ng Sodoma at Gomora sa Genesis 19. Ang hatol ng Diyos sa pamamagitan ng apoy dahil sa kasamaan ng tao. Pang-apat, ang sumpa ng kautusan ay nasa bawat lumalabag. Kaya nandyan. At lahat po ng tao ay lumalabag sa kautusan sapagkat ang tao ay depraved o ang tao ay mahina. Ang tao ay hindi niya kaya tuparin ang kautusan o hindi niya kayang mamuhay ng matuwid sa lahat ng panahon. Magkakasala at magkakasala. Kaya ang tao ay lumalabag sa kautusan o katuwiran ng Diyos. Kaya sabi ng talata, sinumpa ang bawat isa na hindi nagpapatuloy sa lahat ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan upang isagawa ang mga ito. Kahit po ang mga Hudyo, mga Fariseo, mga religious leaders, Hudyo ay, bagamat sila po ang tinaguriang talagang masigasig sa pagtupad ng kautusan, wala pong perpekto sa kanila. Sapagkat sinabi mismo ng ating Panginoong Hesus sa Matthew 5:20, maliban ang inyong katuwiran ay hihigit sa katuwiran ng mga eskriba at Fariseo, hindi kayo sa anumang paraan makakapasok sa kaharian ng langit. Kaya walang makakaperfect ng kautusan. Kaya nandyan po ang puot ng Diyos sa tao. Panglima, ang pagpapailalim ng sangnilikha sa sumpa. Ito po yung creation. Sa Romans 8:19 hanggang 22, ay saglit ko pong basahin. Sabi po dito, Romans 8:19, dahil ang mataimtim na pag-asam ng sangnilikha, ito po yung creation, umaasam din. Naghihintay na may pananabik sa kapahayagan ng mga anak ng Diyos, sapagkat ang sangnilikha ay ipinasakop sa pagkawalang kabuluhan, hindi ng kusang loob, kundi dahil sa Kanya na siyang sumakop nito sa pag-asa, upang ang sangnilikha rin mismo ay mapalaya mula sa pagkaalipin ng kabulukan para sa kalayaan ng kalwalhatian ng mga anak ng Diyos. Sapagkat alam natin na hanggang sa ngayon, ang buong sangnilikha ay sama-samang dumadaing at naghihirap katulad ng babaeng nanganganak. Kaya kahit ang ibang mga creation ay mayroong groaning o mayroon pong pag-asam na nanabik ng kalayaan sa kabulukan. At sa creation, ito po ay ma-restore sa panahon lamang ng paghahari ng ating Panginoon Kristo sa 1,000 na taon.
sa millennium. Kaya makita natin ito po ay kasama o nadamay po ang buong creation dahil sa kasalanan ng tao. Ito pa ay kapayagan ng puot ng Diyos. Kaya ang sabi po sa Genesis 3:17, sumpain ang lupa dahil sa iyo, kakain ka sa kanya sa pamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Kaya sinumpa din ang creation, ang lupa para sa tao. Dahil ang tao na pinrovide ng Diyos ang lahat para sa kanyang pangangailangan. Dahil sa sumpa at puot ng Diyos, kailangan niyang magpagal sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay. Pang-anim po, ang pagbata at pagkapako ni Jesucristo sa krus. Yun po ay panahon ng puot ng Diyos. Sa Galatia 3:13, nabasa kanina, si Kristo ay naging sumpa dahil sa atin, sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat isang ibinibitin sa kahoy. At yun po ang ating Panginoon Kristo sa kanya pong crucifixion, pagkapako sa krus dahil sa puot ng Ama. Siya po ang umako at dumanas ng kahatulan para sa kasalanan. Paano ang mga nananagana sa kabila ng puot ng Diyos laban sa hindi makadiyos at hindi matuwid na pamumuhay? May mga tao po na bagamat hindi mananampalataya sa Diyos, ay masagana po ang kanilang pamumuhay dito sa lupa. Kumbaga ay tinitingnan nila na ito po ay pagpapala. Kaya katuwiran ng iba, kahit sa reliyon nila, na sila po ang tama sapagkat sagana ang kanilang buhay dito sa lupa. Kung minsan natatanong, bakit ang mga yun, kahit hindi talaga totoong anak ng Diyos, ay pinagpapala sa material na bagay? Hindi po nangangahulugan na wala pong puot ang Diyos sa kanila. Kundi, ayon po sa banal na kasulatan, walang makakatakas mula sa hatol ng Diyos. Kaya ang sabi po sa aklat po ng Psalm 9:16, ang Panginoon ay napakilala, siya'y naglapat ng kahatulan. Ang masama ay nasilo sa mga gawa ng kanyang sariling mga kamay. Ang hatol ay darating. May panahon po, napapanahon. At yun po ay hindi nangangahulugan. Ayun po ay na-overlook ng ating Panginoong Diyos ang kanilang kasamaan, kundi may nakatakdang hatol na darating. Dadako po tayo sa pangatlo, ang pinagmumulan ng puot ng Diyos. Ang sabi po sa bahagi ng talata, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit. So ito ay nahayag mula sa trono ng Diyos sa langit. So doon mismo sa trono ng Diyos sa langit nagmula ang puot ng Diyos. Ang puot ng Diyos ay malakas at epektibo na umiiral sa mundo ng tao sa dalawang pangunahing mga paraan. Una po sa letter A ay moral order. So nandyan po aktibo at malakas po ang pag-iral ng puot ng Diyos sa moral order. Una po, physical laws. So may mga physical na batas ang ating Panginoong Diyos na kapag ang mga ito ay sinira, may mga consequences. Aanin mo ang consequences. Halimbawa, the law of gravity. So alam po natin yung batas ng gravity. Kung hindi mo yan paniwalaan at suwayin mo, magdusa ka ng consequence niyan. Subukan mo umakyat sa mataas at tumalon ka. Tingnan mo kung hindi ka mapapahamak. Yun po kapag sinalungat mo ang law of gravity. Yan po yung nasa moral order sa physical. Moral laws. Sa Romans 3:5 ay sinasabi, ngunit kung ang ating kalikuan ay nagpapakita ng katuwiran ng Diyos,
ano ang sasabihin natin? So, ang ibig sabihin yung ating kalikuan ay nagpapakita ng katuwiran ng Diyos. Ano sasabihin natin? Hindi ba matuwid ang Diyos sa pagganti ng puot? Ang Diyos ay napupuot sa kalikuan ng tao. Kaya ayon po dito sa talata, yung ating kalikuan ay nahahamon ang katuwiran ng Diyos na ang ibig sabihin, pag gumawa ka ng liko, talagang ang matuwid na puot ng Diyos ay iyo pong dadanasin. Dahil ang Diyos ay napupuot sa kalikuan ng tao. Sa Romans 5:9, higit pa rito, yamang tayo ngayon ay pinawalang sala sa pamamagitan ng kanyang dugo. Tayo ay maliligtas mula sa puot sa pamamagitan niya. O sa mga mananampalataya na sa Panginoon, dahil tayo po ay pinawalang sala sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesukristo, kaya tayo ay maliligtas mula sa puot sa pamamagitan niya. Ang ibig po sabihin nito ay hindi na tayo mahahatulan pa ng walang hanggang kaparusahan, kundi kung nakakagawa po tayo ng kalikuan o ng mali, mayroon pong kaparaanan ang Diyos kung paano po maiayos ang ating pagkakamali. Mayroon tayong 1 John 1:9 at mayroon din po tayong Hebrews chapter 12 kung paano dinidisiplina, tinutuwid ng Diyos ang kanyang mga anak na nagkakasala. Sa Romans 12:19, ang mananampalataya ay ipaubaya sa Diyos ang paghihiganti sa mga gumawa ng masama. Yun po ang sabi ng ating Panginoon Diyos, vengeance is mine, saith the Lord, I will repay. Kaya ang Diyos sa kanyang puot at paghatol, siya po ay hindi nagkakamali, sapkat siya ang perpekto. Kaya kung mayroon mang nakagawa ng masama sa atin, huwag po tayo ang humatol, huwag po tayo ang gumanti. Dahil malamang magkakamali po tayo at magkakasala tayo. Maaring labis o kulang, ngunit ang ating Panginoong Diyos ay eksakto. Walang labis, walang kulang ang kanya pong paghatol dahil sa kanyang puot sa gumagawa ng masama. Kaya kung gagawin po natin sa ating sarili ang paghihiganti, ang paghatol, tayo po ay hahatulan. Yun po ang sabi ng Biblia. Tayo din po ay hahatulan sapagkat hindi po tayo perpekto sa ating paghatol sa iba. Sa unang Tesalonica, 1:10 ay sinasabi, at upang inyong hintayin ang kanyang anak na mula sa kalangitan na kanyang ibinangon mula sa mga patay, siya si Jesus na nagliligtas sa atin mula sa puot na darating. So tayo na mayroon ng Kristo sa buhay, ay hinihintay po natin ang Panginoon mula sa kalangitan na siya ay muling babalik at tayo ay kanyang ililigtas mula sa puot na darating. Kaya mayroong great white throne judgment. Daranasin ang lahat ng hindi mananampalataya, ngunit sa atin na lahat ng mga mananampalataya ay ligtas na po tayo sa puot na darating, sapagkat sa pagdating ni Kristo ay babangunin ang lahat ng mga namatay kay Kristo at babaguhin ang kanyang katawan tulad sa kanyang katawang maluwalhati, at tayo po ay papasok sa bagong langit, ang tahanan ng ating Amang Diyos. Kaya mayroong pagliligtas sa atin mula sa puot na darating. May mga consequences sa paglabag sa moral order ng Diyos. Kapag gumawa ka ng immoral na mga bagay, magbabayad ka ng kaparusahan. Yun po ang puot ng Diyos. Kapag naging immoral ka, ay talagang magbabayad ka ng kaparusahan.
Sa letter B po ay personal action. Ang Diyos ay kumikilos at aktibo sa mga batas na kanyang ginawa. Kaya mayroong moral laws. Ang Biblia ay nagpapakita ng napakasidhi na personal reaction sa kasalanan mula sa puso ng Diyos. Kaya makita po natin yan, ginamit po dito ang mga salita sa Hebreo, ang tsara, ginamit 32 times, na ibig sabihin to become heated up or to burn with fury. Tumutukoy po sa puot ng Diyos sa kasamaan ng tao. Ang tsadron, ginamit 41 times and it refers to divine anger. Galit ng Diyos na nangangahulugang a burning, fierce wrath. Sumasidhing galit laban sa kasamaan ng tao. Sa Exodus 32:12 ay binanggit na mabangis na pag-iinit. Ito po ay divine anger of God. Katsap, ginamit 34 times at ang 18 po dito refers to the wrath of God. Nangahulugan to be bitter. At ang huli, chima, used mostly of God. Kadalasan ginagamit po ito sa puot ng Diyos. It refers to a venom or a poison and is associated with jealousy. Sinabi po niyan sa Nahum chapter 1 verse 2 na sinasabi, ang Panginoon ay mapanibughuin ng hihiganti at puspos ng kapuutan sa kanyang mga kaaway. So mga hindi kumikilala sa Diyos at hindi naging matuwid sa harap ng Diyos. Kaya sa Psalm 7:11 ay sinasabi, ang Diyos ay matuwid na hukom. Oo, Diyos na may galit araw-araw. Yun po ang ideya po dito patungkol sa puot ng Diyos ay na He established moral order and He reacts in a holy anger to the ungodliness and unrighteousness of men. So, yun po yung banal na puot ng Diyos. Kaya sa Romans chapter 6, verses 1, 2, and 15, saglit ko pong basahin. Romans 6, verse 1 and 2, sabi dito, ano ngayon ang sasabihin natin? Tayo ba ay magpapatuloy sa kasalanan upang biyaya ay sumagana? Verse 2, wag nawang mangyari tayo na mga namatay sa kasalanan, paano pa tayo mamumuhay sa kasalanan? Ito po ang patungkol sa mga mananampalatay, hindi na tayo nasa ilalim ng sumpa ng kautusan at kapangyarihan ng kasalanan, kundi dahil sa mga tayo ay tinubos, tayo ay nasa ilalim ng biyaya, nandyan ang biyaya ng Diyos. At sa tuwing tayo ay nagkakasala, ngunit ang sabi po dito, pwede na bang magpatuloy sa kasalanan dahil tayo ay nasa ilalim ng biyaya? Ang sabi po dito, huwag nawang mangyari. Ayaw ng Panginoon ng ganun. Talatang 15, ano nga ngayon, tayo ba ay magkakasala dahil tayo ay hindi na sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya? Huwag nawang mangyari. So, bagamat tayo po ay sa biyaya ng Panginoon, ang sabi po nga sa atin sa 1 John 1:9, ipahayag lang natin na ating mga kasalanan, siya ay tapat at totoo, na tayo ay siya ay tapat at banal na tayo ay patatawarin. Ngunit hindi nangangahulugan na pwede na tayong maging makasalan o pwede tayong gumawa ng kasalanan palagi. Tayo po ay tinawag ng Diyos na magpakabanal sapagat siya na ating Diyos Ama ay banal. At ang kanya pong puot ay umiiral, ngunit ang kanyang pag-ibig ay nagpapatuloy na hindi niya nais na mayroong mapahamak, kundi na kung maari ang lahat ay makapagsisi upang magkaroon ng kapatawaran
at hindi maparurusahan ng walang hanggan. At ito pong mensahe ng Panginoon sa atin, kaya totoo po na talagang makikita po natin ang mga pangyayari kung paano nagdudusa ang maraming tao dahil sa unang-una namumuhay sa kawalan ng makadiyos na pamumuhay. Ibig sabihin, wala po sila pagpapahalaga sa Diyos. At pangalawa, namumuhay sa hindi matuwid na pamumuhay dahil wala po sila sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya bilang mga mananampalataya, ibahagi po natin ang katotohanan. Ang katotohanan ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo upang ang tao ay matuto sumampalataya. Siya ay makalaya sapagkat malalaman mo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Purihin ang Panginoon sa mensahe ngayong gabi at tayo po ay dumako sa atin pong pananalangin. Tayo po ay manalangin. Salamat o Diyos sa gawain ngayong gabi. Salamat sa iyong salita na nagturo at nagpaalaala sa amin. Salamat Panginoon sa kabila na ikaw po ay napupuot sa kasamaan at kasalanan ng tao. Nandyan ang iyong pong pag-ibig at masaganang biyaya at awa. Sapagkat ikaw ang aming Diyos na napakabuti at napakatapat. Ikaw ang aming Diyos na banal. Salamat sa kalakasan, kalusugan ng bawat isa. Salamat sa buhay na ipong patuloy pinagkakatiwala sa amin, gabay patnubay, pag-iingat sa araw-araw naming pamumuhay, sa amin pong puso't isipan, sa aming mga lakad, sa amin pong mga pagkilos sa pamumuhay sa araw-araw. Salamat sa provision ng aming pangangailangan at salamat dakilang Diyos kung sa patuloy mo na pagiging mabiyaya sa aming buhay. Dalangin po namin sa gabing ito ang amin pong iglesia, ang First Baptist Church of Manila, na ikaw pong patuloy mamagitan, mag-intervene Panginoon sa pagkakaroon ng katatagan at paglago ng aming iglesia, lalo na ang pag-iingat mo Panginoon. Ang amin pong iglesia ay maproteksyonan laban sa gawain ng kalaban. Dalangan namin na nawa ang ministeryo ng amin pong iglesia ay maging mabungain at lumago. Kayo po ang magpala ng iyo pong mga manggagawa, mga pastors, lalo na kay Pastor Nasita, ang head o senior pastor ng church na ito, at sa mga kasamang mga pastors at mga kamanggagawa, lahat ng Christian education staffs. Kayo ang magpala Panginoon sa bawat isa sa paglilingkod na maging masigasig at maging tapat ang bawat isa sa bahagi ng ministeryo na ipinagkatiwala mo sa aming iglesyang ito. At lalo na Panginoon, ang hinaharap na mga activities, ang Vacation Bible School. Nawa o Diyos, ito po ay maging maayos at matagumpay. At ang preparasyon pa nito, Panginoon, amin pong pinagkakatiwala sa iyo ang bawat may bahagi, may partisipasyon, involvement sa ministry na ito. O Panginoon, ay sila ay maging masigasig at gampanan ng maayos na may katapatan ang ministeryong ito. Dalangin namin dakilang Diyos ang conference bukas sa Pampanga sa panguna ni Pastor Nasita sa paglilikture, pagkalubong kalakasan, kalusugan at kapangyarihan sa pagbahagi ng iyong salita na maging epektibo at maging pagpapala sa mga manggagawa at bawat tagapakinig. Ingatan po ang lahat sa biyahe papunta doon
at ligtas mo po ang lahat sa anumang kapahamakan at kasamaan. Kaya sa iyo po namin pinagkakatiwala, Panginoon, ang buong programa sa bukas na araw. Ganon din, dakilang Diyos, dalangin po namin ang amin pong mga kapatiran, pagkalooban ng kalakasan at kalusugan sa araw-araw, lalo na ang protection mo para sa safety ng bawat isa, lalo na ang nagbibiyahe. Sa pagtatrabaho, ikaw din po ang mag-ingat, ikaw din po ang magpala ng kanilang hanap buhay, trabaho o mga negosyo. Panalangin namin, dakilang Diyos, ang mayroong mga karamdaman, ang iyong pagpapagaling, ang pagkakaroon ng recovery. At ikaw din po, O Diyos, mag-provide sa mga pangangailangan, lalo na ang financial. Ang mga problema, Panginoon, ng amin pong mga kapatiran, ang mga concerns, mga panalangin, ilalapit namin sa iyo, kayo pong magbigay solution, kayo pong magbigay tulong. At ganoon din po, O Diyos, pang-araw-araw na pangangailan ng bawat isa, lalo na financial, sa mga bayarin, mga gastusin sa araw-araw, sa mga pag-aaral ng mga estudyante. Dalangin namin ang aming mga senior citizens, kayo po maging mabiyaya, patuloy sa bawat isa. Pagkaloob, Panginoon, ng kalakasan, kalusugan, protection sa araw-araw na kilos at pamumuhay. Layo sila, Panginoon, sa aksidente at kapahamakan. At ikaw po ang magkaloob, Panginoon, ng kaluwagan at kasiyahan sa buhay, sa mga maintenance, sa gamot, sa mga pagpapacheck up, at sa iba pang pangangailangan na i-provide mo, O Diyos, sa bawat isa. Ganon din, Panginoon, patuloy na ikaw nawa ang patuloy na magkaloob ng sapat na biyaya at ganon din maayos na kaisipan at patuloy na pagtitiwala, pananalig at paglapit sa iyo sa pananalangin. Panalangin po namin, dakilang Diyos, ang financial need ng amin pong iglesia. Salamat sa iyong provision at patuloy namin hinihiling ang patuloy na provision mo sa financial na pangangailangan upang masuportahan, O Diyos, lalo na ang mga pangangailangan financial sa mission, mga missionaries, maging sa maintenance po ng aming iglesia, lalo na dito po sa aming compound. Dalangin din po namin ang paglago ng aming iglesia at ang pagiging matatag nito, dakilang Diyos. Ang aming mga Sunday activities sa darating na Sunday, amin pong pinapanalangin ang mga worship services sa umaga, sa tanghali at sa gabi, sa mga speakers po na na-assign. Kayo po ang magkaloob ng biyaya sa preparasyon ng bawat isa, wisdom, guidance, protection, at lalo na, Panginoon, ang preparasyon ng bawat isa. Naway maging pagpapala ang mensahe na ibahagi. Ganon din sa Sunday Bible Schools, sa lahat ng departments sa aming iglesia sa darating na Sunday. Naway ikaw po ang magpala sa bawat pagtuturo ng iyong salita sa mga teachers na ipong ginagamit. Salamat sa prayer meeting, nagpapatuloy. Nawa kayo po patuloy magpala nito, O Diyos, na kami po ay patuloy nakakapag-aral at patuloy na nakakalapit sa iyo sa pananalangin na may pagtitiwala. At dalangin namin ang mga Bible studies na outreaches sa San Mateo sa pangunan ni Pastor Rene, la Pastor Jess, sila Brother Bart, sila Pastor Bong. Salamat sa mga binubuksan mong Bible studies and outreaches. Ingatan mo po ang paghayo, ang biyahe, at ganun din, Panginoon, sa UP Bliss sa Villanueva Residence, ang patuloy ng pagtuturo sa mga bata,
Kayo po ang magpala ng iyong pong salita ng mga bata ma-expose sa katotohanan, lalo sa Ebanghelyo ng Panginoon Kristo, pang makilala nila si Jesus bilang manunubos sa tanging tagapagligtas ng buhay. Ganon din ang worship service na isinasagawa. Kayo din pong magpala sa pangunguna ni Pastor Bong. Naway kayo po ang siyang gumamit sa kanya bilang instrumento sa gawaing ito. Dalangin namin ang mga dumadalo, sila po ay lumago sa iyong salita, sa katotohanan, at sa mga hindi pa mananampalataya na sila, Panginoon, naway makakilala ng lubusan kay Kristo at magkaroon ng kaligtasan. Sa mga Bible schools po namin, aming dinadalangin ang tisot sa Lubao, Pampanga, sa Quezon, sa Mindanao, sa Visayas, at dito sa Luzon. Dalangin po namin ang training sa Bible School sa pag-produce ng mga bagong pastors, manggagawa. At ikaw po, Diyos, magpadala ng dagdag pa ng mga estudyante sapagkat kulang ang mga manggagawa at marami po ang gawain. Kaya naway loobin mo, Panginoon, na ang amin pong iglesia ay makapagsimula din ng Bible School sa mga missionaries at sa mga missions na kanilang pinaglilingkuran. Ingatan po ang bawat isa, maging ang buong pamilya, pagkaluban ng kalakasan, kalusugan, ilayo sa kapahamakan at maging sa karamdaman. Nawa kayo pong magpala ng kanilang pong gawain, lalo na ang pag-akay ng mga kaluluwa kay Kristo sa kaligtasan. Aming gobyerno, amin po nilalapit sa iyo, Diyos, aming Presidente Marcos, aming Vice Presidente Sara Duterte Carpio. Kayo po ang mag-ingat sa kanila at manguna sa kanilang panunungkulan sa aming bayan, sa mga usapin ng aming bansa, sa mga problemang tinatalakay, sa mga problemang nilulutas. Tulungan mo ang aming bansa, Panginoon, sa mga leaders po ng aming bansa, sa Senado, sa Kongreso, sa mga sekretaris. Nawa, Panginoon, ay gampanan po nila ang may katapatan ang kanilang pong tungkulin. Paunahan mo sila pagkalooban ng katalinawan, o Diyos, sa mga aksyon na kanilang ginagawa. Ay matulungan po ang aming bansa, lalo na sa pagkaroon ng peace and order. At ganoon din, Panginoon, ang ekonomiya ng aming bansa. Amin pong nilalapit, pinagkakatiwala sa iyo. Ikaw lamang makakatulong, Panginoon, lalo na sa kahirapan ng buhay. Ang corruption, mga illegals, ay nilalapit din namin sa iyo, Diyos, sapagkat ikaw lamang makakatulong sa pagsawatan nito, sa patigil nito, upang ito po ay hindi manatiling maging sagabal sa pag-unlad ng aming bansa. Kadalangin namin ang bansang Israel, ang patuloy mo rin pag-intervene sa kanila, patuloy namin pinagkakatiwala sa iyo, lalo na ang kaligtasan ng mga Hudyo at iba pang mga tao na nasa bansang Israel. Ingatan mo po, Diyos, ang bansang ito sa gitna ng kaguluhan, na ipatuloy ang iyo pong misyon sa Israel sa pamagitan ng nakatalagang mga manggagawa, missionaries doon, ay patuloy na makapagbahagi at makapag-akay ng kaluluwa sa kaligtasan. Ganon din, Panginoon, ang bansang Amerika sa kanila pong mga problema din, ilalapit namin sa iyo, lalo na amin mga kapatiran, mga kamanggagawa at kapwa kaiglesia nandoon, Panginoon. Patuloy mo biyayaan, patuloy din sila, Panginoon, na makapamuhay ng maayos at mapayapa at patuloy sa pagtitiwala at paglilingkod sa iyo. Pinupuri ka namin, pinasalamatan sa gabing ito, Diyos, sa iyo pong ginawa sa amin pong mga buhay at sa aming gawain, sapagkat ito ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus, na aming Diyos at tagapagligtas, at sa kapangyarihan at gabay ng banal na Espiritu. Amen. Okay, maraming salamat at magandang gabi po muli sa bawat isa sa atin.